Init-init sa bukid. Mag-aano tayo ngayon? Bibigyan natin ng vitamins yung mga manok natin. Para mas maganda ang production nila. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung vitamins na ginagamit ko dun sa mga manok. Yan. So, dito kainitan sa bukid. At tingnan nyo naman yung mga dating puro palay dyan ngayon nagapas na. So naglo-long sleeve ako para hindi masyado nang tostado tayo. So dito na tayo sa bukid. Yan, bibigay tayo ng vitamins sa kanila. So nandito na tayo sa loob. Yan. So makapagtanggal muna ng jacket, medyo mainit. At mamaya ko na lang uli isusuot tong long sleeve. At napakainit, Diyos mio. So bago tayo magbigay ng vitamins, ang una muna natin gagawin, mag-harvest muna tayo ng egg. Yan. Kasi pag nagbigay tayo ng vitamins doon, yung tubig doon, i-drain ko siya. Kasi yung nandoon na yung inumin nila doon, ihalong other vitamins. So ngayon, ibang vitamins yung ilalagay natin. Yung dating nakalagay doon, yung tinatawag na egg 1000, yun yung vitamin nila. Then, papalitan natin siya ng vitamins. So syempre, hindi pwedeng maghalo. May natira pang konti doon. Kailangan i-drain natin yung natitirang water. Diba? So, ibang vitamins ang ilalagay natin ngayon. Yung Vitamin Pro ang ilalagay natin. So, ngayon, kuha muna tayo ng egg. So, sabi ko nga, yung tubig na nakalagay dun sa drum, i-drain muna natin yon. Papalitan natin bago. Kasi yung dating nakalagay doon, ay ito, egg 1000. Ito yung vitamins ng mga manok. Nilalagay ko to once a week, ang paglalagay niyan. So, nilalagay ko mga 5 kutsara sa isang drum na yon. So, kasya na sa kanilang lahat. So, since na may natira pang konti, hindi naman pwedeng ihalot, lagyan uli natin ng tubig. So, kailangan tanggalin muna natin yung natira doon. So, papalitan naman natin siya ng isa pang vitamins. Ito naman yung other vitamins niya, yung Vitamin Pro. So, once a week lang din to, 5 na tablespoon, ihahalo natin doon sa isang drum. So, ngayon, i-drain muna natin. So, sa pag-drain ng tubig na yon, ang gagawin natin, papakawalan natin siya. Meron siya doon eh. Papakawalan natin ng gripo doon sa magkabila ang gilid. Para mapalabas natin yung mga water. So, ito eh. Papakawalan natin siya. Yan. Yan, tumutulo na siya sa kabilang side. Then, dito naman sa other side. Ito. Yan. Pakawalan muna natin siya. Tapos, papalitan na natin ng water. So, luglugan muna natin ng water yon para medyo matanggal yung mga lasa ng egg 1000 doon bago natin lagyan ng bago. So, ito yung vitamins natin. Papalagay ko na dun sa taas 5 kutsara. Kasi hindi ako makakaakyat. So, ito kutsara natin. 5 kutsara lang. Ano ba yan? I-ano mo muna to. Yan. 5 kutsara siya. Pinapalagyan ko doon. Para kalahati pa lang yung nilagay kong tubig. Kasi pag sinalin mo siya ng water, bukusa na siyang mahahalo. Pero may panghalo din naman ako dyan. Tapos napaki-close. So, meron na siyang vitamins dun sa taas. Ayan. May vitamins siya. Lasalinan pa natin ng water. Dito, ikinilose ko siya. Para mahalo yung hindi agad muna tumapon yung tubig dito sa mga inuminan nila. Kasi haluin pa natin. And then, tsaka natin bubuksan mamaya. Pupunin natin yung naapaw na apaw. Marami kasing mga nagtatanong sa akin kung ano gamit kong vitamins dito sa manok.
So, ngayon lang ako nakapag-video doon sa mga vitamins na ginagamit ko sa kanya. So, dalawa yung vitamins na ginagamit natin. Yung Egg 1000. Usually, yan din yung mga ginagamit ng ibang mga nagpo-poultry. Yung Egg 1000. Tapos, yung isang gamit ko is yung Vitamin Pro. Ang paglalagay ko kasi nun is once a week. Mahirap kasi yung ma-overvitamin sila. Ang mangyayari, baka mapuwersang mangitlog sila. Kasi yung feeds ko nagpapaitlog sa kanila. Then, bibigyan mo pa ng vitamins para mas maganda ang pangingitlog nila. Eh baka po masyado na silang napuwersa, maulit na naman yung mga nangyari kung ba't ako namatayan, nagkaroon ng mga prolapse yung mga alaga ko. So, okay na yung once a week kasi maganda naman ang production nitong mga manok. Wala naman problema sa pangingitlog. Noong una, mga problem ko, mga prolapse. Pero ngayon, wala na. Okay na. Okay na itong mga manok natin. Yan. At ang halian ngayon, alas 2. Ang pagpapakain kasi namin at pagpapainom sa kanila, alas 6 sa umaga, twice a day siya, alas 6 sa umaga, and 2 o'clock po sa hapon. So yung sa sobrang init ng panahon ngayon, itong mga manok, ay nauuhaw yung mga manok, saglit, nakalimutan kong buksan. Ay, tinutuka nila ako. Hindi mo pala nabuksan to. Ito, kailangan nabuksan natin. Kasi, di ba, kinilos ko kanina para mahalo natin yung vitamins. So, walang tumatapon. So, kailangan natin siyang i-ano dito. Ito to. I-open natin siya para umagos na inumin nila. Yan. So, i-check natin kung tumutulo na. Kaya ang init. Ayan, tumutulo na yung mga, sa inuminan nila. Sa hapon, pag bumalik ka dito, mga alas 5, yung mga alaga ko na yan, nako, kalahati na lang yung drum. Kaya, nire-refilan namin minsan ng, kukulangin yung hanggang bukas pa ng umaga, yung tubig. Mamaya yan, wala na isang drum na yan, ubos na. So, papalitan natin ng water. Yan. So, busy tayo sa pagpapakain ngayon. Pakain tayo. Yan. Wala, ang laki nitong itlog na ito. Kasama namin yung aso namin, kaso umakyat dito. Natakot yung mga manok. Ay, grabe. Ano nangyari dito? Tingnan nyo, oh. Ang laki ng niluwa niya. Siguro tinuka ng mga sa ilalim. Wala nang laman, tumapon na sa ilalim to. Ang laki pa naman ito, oh. Sayang. Grabe. Na-drain na yung laman. Tapos meron dito, oh, tingnan nyo. Ang laki niya. Yung mga stock ko dun sa bahay, nasa 73 yun. So, pick up na niya tomorrow ng umaga. I-pick upin na siya. So, doon sa mga nagtatanong ng mga vitamins ko, ayan, na-share ko na sa inyo yung mga vitamins na ginagamit ko sa kanila. At sana nakatulong yung mga ideas na na-share ko sa inyo. Kasi kami, nung nagsimula kami sa pag-aalaga nito, wala rin naman kami masyadong idea. So, tanong-tanong lang din. Dati, hindi rin kami marunong mag-handle na may mga problem. So, tanong-tanong kami dito sa mga kasamahan namin nagpo-poultry, paano mag-handle ng mga problem na na-encounter namin.
So, hindi naman sila rin madamot sa mga ideas. And then, ganun din naman kami. May mga magtatanong sa akin tungkol dito, paano magsimula, ano mga vitamins, ano mga pinapakain kong feed. So, sinishare ko din ang mga ideas ko sa kanila. So, maganda na nakakapag-share tayo ng mga ideas sa iba at nakakatulong tayo sa mga bagong gustong magsimula rin ng ganitong negosyo. So, advice ko sa inyo, tanong-tanong lang din, walang mawawala kasi hindi naman lahat ng tao ay ganun kapuli knowledge sa pag-aalaga nito. So, talagang research lang din tayo. Then, eventually, katagalang ng negosyo mo, mas mapapalugo mo to kasi gamay na gamay mo ng pag-aalaga sa mayan. 'Di ba? So, ganun lang po.